Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin sa maghapon. At muli tayong ginabayan at tinulungan. At kaya tayo po ay nagpapasalamat sa Kanya. Po. And tayo po ay magkakaroon muli ng daily words of encouragement. I pray na it's always my prayer that we could find encouragement every night before we go to bed. At ano man ang pinagdaanan nating problema sa maghapon ay makakakita pa rin po tayo ng pagpapala mula sa salita ng Diyos at magbibigay sa atin ng encouragement. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong paggabay sa amin sa maghapon. Kaya pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan ng inyong salita ngayon at matutunan po namin ang mga prinsipyo muli ng inyong salita. Patawad po sa pagkakasala. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Basahin ko po ang text verse natin sa Psalms chapter 116 verse 12. Very familiar passage in the Bible. Sabi po ng Bible ay, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" So, ang pamagat po natin ay, "What shall I render unto the Lord?" Garalan po natin ang mga salitang ginamit dito. Una po itong word na render from the Hebrew word na shab. Ang ibig sabihin po niyan is to return back or to restore or to do anything. Sabi ng Panginoon, "What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me?" Yung benefits naman po dito from the Hebrew word na tagmul, ang ibig sabihin po nito ay act of grace, blessings, favor, our advantage. Yan po ang ilang meaning po ng salitang benefits po dito sa word na ito according sa concordance po sa Hebrew meaning. Alright? So, sabi ni Hari David, dahil nga po napakarami po siyang tinanggap na benefits from God, ano naman ang aking i-return back, sabi niya? Ano naman ang aking mai-restore? Ano naman ang pwede kong gawin? Do anything unto the Lord. Sapagkat naranasan po niya yung benefits, yung act of grace ng Panginoon, yung blessing ng Diyos, yung favor ng Diyos, yung advantage ng Diyos. Sabi ko po dito, there's a lot of blessing God has given us, whether it be spiritual, moral, physical, and financial benefits. Ano po? Napakarami pong benefits ng Panginoon sa atin. Ano po? Physically, ay ginising tayo kaninang umaga. And physically, ay wala pong disgrasyang nangyari sa atin. Di ba? Kani-kanina lang po, may napanood na naman po ako na disgrasya. Oo. Naipinos ng isang kaibigan. No? So, disgrasya. Pero salamat sa Panginoon, iningatan po niya tayo. Di ba? Lumabas po tayo, nag-drive po tayo. Pero akalain mong hindi po tayo na disgrasya. Bakit? We are benefited from the act of grace ng Panginoon. Yung favor niya. For our advantage. No po? Kaya, ano pa? Na blessing. Financial blessing. May pinambili po tayo ng pagkain po natin na naman, di ba? Kaya tayo nakakain ng umaga, tanghalian, hapunan. So, akalain mo na ang Panginoon nag-provide ng lahat ng bagay na yan. So, meron pong benefits na po. Financially, spiritually, iniligtas po tayo ng Panginoon sa impyerno. Opo, sa pamamagitan ng
pananampalataya natin at pagtanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. So, sa sacrifice niya po sa cross ng Kalbaryo, ay nagkaroon po tayo ng benefits ng kaligtasan. Kaya napakarami pa po kung iisa-isahin po natin. Morally, salamat sa Panginoon na meron tayong magandang kaisipan, magandang moral, sapagkat yan po ay blessing po ng Panginoon. Benefits lahat yan. And sabi ko po dyan, the greatest blessing we ever receive is the salvation of our soul from the fire of hell. Yung nga lang pong mailigtas tayo sa impyerno ay that's the greatest blessing, that's the greatest act of grace. No po? Grace, that's the greatest favor for our advantage na tinanggap po natin sa Panginoon. And akalain mo, hindi na tayo pupunta sa impyerno, hindi na tayo mapaparusaan doon, hindi na po tayo magbabayad doon, hindi na po tayo maghihirap sa impyerno, sapagkat nakinabang po tayo sa benefit na ibinigay ng Panginoon sa atin na kaligtasan po, buhay na walang hanggan. And pangatlo po dito, sabi ko, we cannot return back what He has given us. May kasabihan nga po laging napapakinggan natin sa pulpit, we cannot outgive God. Opo, so mas marami pa rin binibigay po ang Panginoon sa atin kaysa yung binabalik po natin sa Panginoon. Hindi lang naman po yung financial ang binabalik natin sa Panginoon, tithes and offering, kahit din po yung ating buhay sa paglilingkod sa Kanya, bilang pasasalamat, bilang pag-recognize, bilang pag-honor, sa ating Panginoon, sa lahat ng ginawa niya po sa atin. Kasi kung wala po tayong gagawin na sa Kanya, wala po tayong i-return back to do anything or restore back, magiging wala po tayong pasasalamat, wala po tayong pag-recognize, di ba? Wala po tayong pagkilala sa lahat ng ginawa niya. Bilang pagpapakita po ng pagkilala at pagpapasalamat sa lahat ng binigay niya po sa atin, nararapat lang po, nakagaya ni King David dito, ang sabi niya, ano naman kaya ang marerender ko or marireturn back ko? Do anything. Ano naman pwede kong gawin sa Panginoon for all His benefits toward me? So, kahit po ibigay natin ang ating lahat, ang lahat sa atin, buhay natin, pera natin, talento natin, kahit ibigay po natin lahat ng nasa atin, hindi po yan sasapat sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sa katunayan po, lahat po ng tinatangkilik po natin ngayon at nararanasan, bigay po lahat ng Panginoon yan Diba? So kung bigay ng Panginoon lahat yan, kahit ibalik mo yan sa Kanya, hindi po magiging sapat yan. Bakit? Mas marami pa rin pong binigay ang Panginoon sa atin. Yung buhay niya nga lang po, hindi na natin kayang suklian Hindi na po natin kayang i-return back. Yung sakripisyo niya sa cross ng Kalbaryo na namatay siya, nilibing at nabuhay, parang alang-alang sa ating kasalanan, hindi na po natin kayang ibalik po yun or suklian, or return back, i-restore. So, kaya anuman po ang lahat ng meron tayo ngayon, kahit ibigay natin sa Panginoon lahat yan, hindi po sasapat sa lahat na ibinigay pa ng Diyos sa atin, lalong-lalo na ang kaligtasan po natin sa impyerno. Kaya sabi ko dyan po sa panghuli, the question is, what shall we render unto the Lord for all these benefits given to us? So, sana maisip po natin na pasalamatan, tangkilikin at i-recognize, kilalanin ang lahat ng ginagawa po ng Panginoon sa atin. So, sa pamamagitan po ng paglilingkod sa Kanya, sa pamamagitan po ng pagpupuri sa Kanya, pagpunta sa church, di ba? Akalain mo, iniligtas ka ng Diyos, binuhay ka ng Diyos, pinakain ka ng Diyos, and iningatan ka ng Diyos, di ka na disgrasya, di ka na hospital. Tapos hindi ka pupunta sa church, magpapasalamat sa Kanya at magpupuri. So iningatan ka ng Diyos Lunes hanggang Saturday, di ba? Sunday, worship day, pagpapasalamat. Hindi ka pupunta kasi maraming reason, maraming excuses. So, nararapat lang po na magpasalamat tayo at magpuri sa Kanya sa lahat ng benefits na ginagawa sa atin. Huwag po tayong mawala sa church. Pag mga services, midweek service man yan o Sunday man yan,
Bakit? Bilang pagpapakita ng pasasalamat at pagkilala sa lahat ng benefits po ng Panginoon sa ating buhay. Oho. Kung ang Diyos po kaya ay wala rin panahon sa atin kasi wala tayong panahon sa Kanya. Di ba? Kung ang Diyos po ang Diyos kaya hindi po tayo bigyan ng buhay. Kasi sabi natin, wala akong panahon sa Kanya. Di ba? Or nagrarason pa po tayo para pumunta sa church. May ganito ako, may pupuntahan ako. Pinagpapalit pa natin sa pupuntahan natin na mga birthday, mga outing, may mga school activities or barangay activities. Akalain niyo po yan, no? So, panahon po ng Panginoon yan, eh. Di ba? So, nararapat lang po na pasalamatan natin siya, yung buhay natin, ibigay natin sa Kanya, hanapin natin ang pwede natin magawa sa Panginoon sa pamamagitan ng mga ministries ng church. Diba? Maglinis. And mag-ayos ng upuan. Oho. So, magbahagi ng kaligtasan ng Panginoon sa iba. And magkaloob sa Kanya. Ipagamit ang ating talento. Kung magaling kang kumanta ka. Magaling kang ano man ang talent mo, di ba? Mag-choir ka kung magaling kang kumanta, kung marunong ka sa instrument. Mag-violin, mag-piano, mag-gitara, ukulele, ano pa man, gawitin mo sa Panginoon. Di ba? Bakit? Yun nga lang ang maibibigay po natin. May re-render natin sa Panginoon. So, gawin po natin. No po? In closing po, principle of the day, sabi ko dyan, we must bless our God for all the blessing He has given to us. So kung naranasan mo ang biyaya ng Diyos sa atin, we must bless the name of our God. Oho, purihin natin siya, pasalamatan natin siya, paglingkuran natin siya. We must bless our God for all the blessing He gave to us. Kaya nga sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Di ba? So, napakaraming benefits po tinanggap tayo. Isipin natin bilang pagkilala at pagpapasalamat to return back, ano naman ang pwede mong gawin sa Panginoon. Hanapin mo ang ministry mo sa church. Hanapin mo ang pwede mong gawin sa Panginoon. Oho, wala pong maliit na gawain ng Panginoon kahit paglilinis yan, paglilinis ang CR, pagwawalis, or pagsusundo, pagamit ang sasakyan sa pagsundo, diba? Pag-iimbita ng bisita, pagkukwire, wala pong maliit. Lahat po yan ministry ng Panginoon. Kahit yan lang po ang pwede nating i-render or return back sa lahat ng benefits ng Panginoon po sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat Panginoon na napakaraming benefits po na tinanggap namin, lalong-lalo ng aming kaligtasan, ang aming buhay, ang pag-iingat, biyaya, provision sa araw-araw, nararapat lang po naman bilang isang pagkilala, pag-recognize, pagpapasalamat, pagre-return back, Panginoon, sa inyo, sa lahat ng ginawa niyo po sa amin. Salamat po, pagpanatilihin niyo po ang salita niyo po sa aming buhay, at kahit mga ilang prinsipyo ang nakuha namin sa gabi ito, ay meron po kami may sa buhay. Salamat po, ito pong aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement sa gabi ito. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all.